But with respect to the transfer of custody of Madriaga, I am apprehensive because he has a pending case with the court, and therefore the jurisdiction over Madriaga belongs to the court. Nasa desisyon ng korte ang kustodiya ni Ramil Madriaga, ang itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, hindi maaaring basta na lang ilipat ang kustodiya nito sa Kamara. Ito ay matapos formal na umapela si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa House Justice Panel na ilagay ito sa pangalaga ng komite upang matiyak ang kaligtasan at availability nito oras na magsimula ang isasagawang pagdinig ng House Justice Committee. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court, no? Because the jurisdiction is with the court, therefore, dapat may order ang court with respect to the transfer of the custody of Ramil Madriaga. Sa kanyang inilabas na pahayag kanina, ikinabahala nito ang gagawing pagtrato kay Madriaga na isa umanong kidnapper. Matinding insulto umano sa biktima ni Madriaga ang hiling na mabigyan ito ng special treatment ng Kamara. Kaugnay naman ang planong pagpapasapina sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at bank transactions, ayon kay VP Duterte, katunayan umano itong walang sapat na ebidensya ang reklamong impeachment laban sa kanya. Hindi rin anya maaaring magsagawa ng investigasyon ng House Justice Committee para maghanap ng ebidensya na susuporta sa mga aligasyon laban sa kanya dahil nangangahulugan ito ng panibagong fishing expedition ng Kamara. Ngunit para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang mga pahayag na ito ng Vice Presidente ay posibleng defense strategy. Nagpapakita lang din umano ito na takot siya sa mga nalalaman ni Madriaga. Sinabi pa ni Chua na kung talagang naniniwala si VP Sara sa due process, dapat lang naharapin niya ang proseso sa halip na siraan. Para naman kay Akbayan Party List Representative Jokno, malinaw ang kahilingan niya na mapangalagaan ang documentary evidence at mga testigo upang magampanan ng House Justice Panel ang mandato nito na pagtimbang ng mga ebidensya. May oportunidad din anya ang Vice Presidente na pabulaanan ng mga aligasyon sa kanya sa pamamagitan ng pagsusumite ng sagot at ebidensya. Ganito rin ang posisyon ng House Justice Panel Chairperson. We cannot please everyone. If to her there's a question about the integrity of the justice members, well, for us, we are doing it properly because we understand the solemnity of our duty under the Constitution. Samantala, muling magpupulong ang House Justice Committee sa Miyerkules, March 18, kabilang sa maaaring mapag-usapan ang mosyong inihain sa Justice Panel ni Representative Jokno, partikular na ang issue tungkol sa kustodiya ni Madriaga. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng House Panel, posible ring buksan ang usapin kaugnay na Attorney Michael Poa at Reynold Monsayak na kabilang sa defense team para sa impeachment case ni VP Duterte. Dahil ito sa ani posibleng conflict of interest. This matter will be raised during the House Committee on Justice meeting pagka po finormalize ito pong entry of appearance nung pong mga defense panel. I think that is on the table, a motion to reject the entry of appearance. Sa issue naman ng SALN at bank records ni VP Duterte, maaari lang itong mapasapina ng House Justice Committee kapag nag-umpisa na ang hearing proper o pagdinig sa mga reklamong impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.